What is up mga mahihilig sa mga? This is your boy Armin and this is my co-host Terence. Welcome back again dito sa Amoy Piranha! Ooh. And alright! Okay, guys, sa mga nakapanood ng previous video natin about exclusive, Yes? okay, nabili nyo na ba to? Or kung nabili nyo na to, pero ang experience natin, nahirapan kayo suotin, no? Ang hirap bagayin sa Sobra. panahon natin. And to some people, kasi nga, we labeled it as the Middle Eastern version of the Bleu de Chanel Yes. DNA Yun because nga of its Of its wood, of its heavy on leather facets, yung parang bagong kotse, and heavy on resinous labdanum. So, well, masarap na nasa collection mo siya. Yes. But reality is, I kept on telling Armin, wag mo nang asamin yan kasi ang hirap rin talaga suotin eh. Yeah. Tapos ngayon, Unless you wanted to wear it on the hot weather. sabi ni Armin sa akin, Rayhan landed something. Ano Oo. yun, Armin? Mukhang ito na yata yung madidethrone sa mga ibang BDC exclusive schmoops out there. Pag-uusapan natin yan. Okay, Boss Terence. For me, based on my observation, which ko-compare natin sa inyo tong pabango na to, is it really close to this one at this one? And by the way, this is Rayhan Nocturno Elixir. Elixir, which is the newest release ng Rayhan. And this is magnetic cap din siya. Same sa mga BDC exclusive. And as well, And guys, the sprayer. miser. Sobrang ganda ng sprayer niya. Pressurized. Grabe yung pagkabango niya. Anyways, let's dive into the scent profile nitong pabango na to. Sa skin ko, Boss Terence, yung side by side ko siya, sa umpisa, you might disappointed sa umpisa because of the bitterness ng grapefruit niya at yung pagka-citrusy bergamot niya, which I didn't like it sa umpisa. Iba talaga yung level nitong BDC exclusive sa umpisa. It has that parang very similarity sa BDC Eau de Parfum sa umpisa. Hindi mo masyado maaamoy yung BDC exclusive unless papunta ka na dun sa middle notes and to the dry down. Diyan na lumalabas yung the leather facets niya, very luxurious leather, more on the parang leathery na parang sa loob ng bagong kotse, bagong biling kotse, ganun yung leather niya. It has very resinous labdanum but na-tone down nila yung volume nun, yung resinous feel niya dito sa Nocturne Elixir. And also, it has aquatic vibes, yung tipong the next door yung datingan. Talagang amoy bagong ligo ka dito sa Nocturne Elixir. While dito naman, very, very heavy on oud. May pagka-fecal yung oud niya sa skin ko, which sa skin mo, Sa skin ko actually, more on leathery eh. yung BDC exclusive. Yes, oo. Kasi kanina, inamoy ko sa skin ni Armin, Oo. ang lakas talaga nung pagka-oud. Iba eh. Pero sa balat ko, sabihin mo sa kanila ano na amoy mo. It's more on aldehydes. It's more on parang very airy, very powdery yung lumalabas. So, sabi ko nga kay Armin, no wonder parang nasusuot ko to eh. Kasi Oo. nung naamoy ko yung parang woody aspects nito Parang- sa balat ni Armin, sabi ko parang, baka hindi ko to binili dati. Siguro kung na-trinay niya, iba yung skin niya, hindi baka mag-no na lang siya dito, bibili na lang siya ng mga iba like BDC, But then, EDP. Armin, I'm so happy with this kasi yung mga resinous and parang woody, leathery, woody aspects niya, would you agree with me na parang nasa 25-30% lang siya kung anong nade-deliver nito? That's correct. Yung Actually- tipong parang dinoktor nila eh, na matanggal nila yung pagka-Middle Eastern vibe nito to make it more mass-pleasing. Actually, kaya namin nila pag itong EDP dito. Oo. Kasi, May similarity eh. kumbaga hindi siya totally dito eh. Parang medyo nag-veer pa rin siya dito eh. Tapos sa dry down, medyo parang papunta na siya dito. But nandun pa rin yung parang ayaw pa rin magpatalo nito na sinasabi nito, hey, nandyan pa rin ako sa likod mo ah. Yung tipong naglalaro siya, parang left and right siya na maaamoy mo through your skin. But it can be varies sa skin chemistry na it might be different. Baka ito yung mas angat sa inyo. Or maybe ito yung mas angat sa inyo. Okay, masyado namin pinakomplika. What we're trying to tell you is, this is a wearable version of this. And this one as well is just at the background lang. Yun lang nga, mas elevated ng konti ito. Kasi this shares some of the darker notes nito. Oo. Oo. May pagka
may hindi pa rin nawala yung pagka-aquatic vibes niya. So if you're going to ask, is this aquatic? Yes, nandun yung facets ng eau de toilette. The eau de parfum DNA is there. It's just nawala lang yung pagka-animalic oud nito dito. It plays as a character ng parang shadow lang. I wanna ask you, Okay. kailan mo susuotin ito? At kailan mo isusuotin ito? Actually, for me, ito susuotin ko siya sa gabi. Kahit summer nights, walang problema doon. Pero for me, if susuotin nyo to sa umaga ha, if you wanted to, don't spray too much kasi you might choke people out. Pero ito, wala ka ng problema. Umaga't araw, tirik na araw, dress up, dress down, the best na marerecommend ko sa inyo, itong Nocturne And if Elixir. I may add, no, sinasabi ko na to sa previous video namin, itong Le Exclusive, I find it more mature. Okay? Parang I think working people, or yun nga, yung mga mas may edad ang mas makakapagdala nito. Maa-appreciate I niyan. honestly don't see students or teenagers parang hindi bagay. Well, they can wear it if they want to. Oo. Pero Kung parang- kaya nilang suotin. Parang hindi siya bagay eh. And again, paulit-ulit kami, ang hirap maghanap ng perfect weather, perfect setting na suotin nito because it's very deep eh. Oo. It's kind of dark. Pero ito, since na-tone down yung aspects na yun, ang sinasabi namin, feeling ko, would you agree na kahit student ka, pwede mo suotin to? I definitely agree 100%. And may I add na there is a reason bakit nila nilabas tong pabango na to. If you want to achieve yung Le Exclusive nito, there is a reason also bakit sinasabi nila na Le Exclusive to. This is their parang pinaka-holy grail ng BDC lines. You don't need the EDT, EDP perfume. You want something kakaiba, parang VIP datingan mo. Very exclusive ka sa Chanel. Makukuha mo and it will scratch the itch of you to buy this perfume. Unless you have the money, then you go with this one. Okay, Armin, I will put you on the spotlight right now since I think this is the third schmoop na naamoy natin. Yes, the Okay. first schmoop was Rips. si Rips, yung Drift Drift, Season's Drift. Then the second Sa yung Hard naglabas, Life yata yun. yung Icon, Hard Icon, Life Icon. okay. Ito na yung pangatlo na nilabas nila. Okay. Ano yung pinakamalapit dito sa Le Exclusive? Ay tayo dyan. Seryoso ka ba dyan? Oo na, sagutin mo na. Actually, for me, yung totoong sagot ko dito, no, I'm not playing around. So far, parang shibib dating. Nga na, if I really love the perfume, I will buy a backup bottle. I would definitely get a backup bottle nitong Rehan Nocturne Elixir and I would enjoy it. I'm happy you said that. Kasi, Sobrang winner kasi talaga eh. Kaya kita natanong, kasi for me, siya na rin yung parang, I wouldn't say the closest, Oo. but I would say the best take. Or, okay, fine, we can debate kung best siya. But this is something I find myself wearing and wearing often. Pwede ko to araw-arawin sa office. Mapapadalas kang suotin Oo. yan. Sa tingin ko, ito yung tipong BDC Le Exclusive version na maraming magkakaroon ng bote nito at yung dent ng bote mo sa tingin ko, you can finish it until the last drop. Ganun yung datingan niya for me. Okay. Armin, let us, quick rating. Sige. Let's, give me your rating. 1 is the lowest, 10 is the highest. As a schmoop of Le Exclusive. As a schmoop rating nito, yung totoong rating since I'm going to buy a backup bottle nito, very fair and honest, 9.5 out of 10. Malapit na siya sa 10. Siguro kung, this is just me kung siguro inamtap nila yung oud niya, fecal oud, kasi more on oud talaga yung, nasa oud era kasi ako eh. Inamtap nila siguro, magugustuhan ko to, pero sobrang happy ako na nag-release sila ng gantong version na hindi kayang gawin ng mga ibang brands out there and to take a risk to release this version, Ako ang naman, Rehan. I'll give it a 9 out of 10. Hindi, Wow! Well, again, it's not the closest kasi nga sinabi nga ni Armin, hindi niya naman talagang finul blast yung parang mga oud leather Oo. essence niya. But for me, that's a good thing. Oo. Kasi it's wearable, it's mas pleasing siya. And not only mass-pleasing, it's affordable Yes. than this too. Well, that also. Oo. So, Armin, saan natin nakuha to?
Nakuha natin yan dito sa Dubai Shop Baliwag. Alright. So, anong image ang navivision mo dito if ikaw magsuot nitong pabango na to? Well, alam mo, a well-dressed man, Mm-mm. sobrang clean, parang sobrang talino, parang may kaya. Mm-mm. Ayun, parang gwapo talaga eh. Malinis na gwapo, ganun. May Okay. substance. Ayaw, Ikaw, Sultan. Anong For me, ang nakikita ko dito, ito yung tipong parang si Mr. Grey datingan. Very mysterious ka talaga from the start. Yung tipong gusto mong akitin yung babae, pero dinadala mo muna sa Andun pa usapan. rin yung parang incense niya eh, no? May Yung incense, signature nito. may ashy feel to it. Yes. Na if you are an incense lover, the ashy feel to it, yung parang pag pumapasok ka sa entablado, 'di ba sa stage pag sasayaw yung tao or yung mga artista, welcome ladies and gentlemen. Yung tipong nagbibigay sa ng parang yung hamog, yung stage, ganun yung feel mo dito pag sinuot mo tong pabango na to. Dress up, dress down, casual datingan, it doesn't matter. You can rock the hell out of this perfume. Kahit mag-overspray kayo, nothing to worry about. Yun yung image na nakukuha ko dyan, Boss Terence. Okay, Armin. Do you want to say something pa? Actually, wala na. Hopefully, nagustuhan nyo tong review namin. Huwag natin kalimutan na... Magpapango para sa iba at hindi para sa iyo. Mali! Ikaw na nga. Huwag natin kalimutan na lagi magpabango para sa sarili natin, hindi para sa ibang tao. Keep spraying your perfumes. Sorry. Because life is short. And create memories out of perfumes that you have it on your wardrobe. Let us know in the comment section, have you tried Nocturne Elixir? Which one is your favorite from the BDC flankers? In the comment section down below. Like, comment, share, repost, and till next time, Fragrance Family, love you all.